naman yung umiibig siya dahil kapag masaya siya. Amen. Kapag kinikilig, tama ba yun? Mga dalagang kabilutaan. Ano po? Kapag may kilig, kapag komportable, amen. Yung walang problema sa kakainin, walang problema, ano po? Kapag alam mo yung kasulukuyang kalagayan mo ay okay lang. Ano po? Ito po yung in short, nagmamahalan kapag masaya. Amen. Kaya ang emotional love ay pansamantala lang. Bakit? Kapag dumaras na ng hirap, kapag pumapasok na sa pagsubok, bigla naglalaho yung pag-ibig. Tama ba yun? Amen? Kapag nawala na yung kilig, ano po, kapag humuho pa na yung emosyon, nawawala na rin yung love. Ano po? Ito ho yung emotional love. Ano naman yung conditional love? Ang conditional love naman ay ito yung pag-ibig na may kondisyon o limitasyon o kapalit. Amen. Ito po. Meaning, ibinibigay lang ang pagmamahal kung ang partner ay nakapasa sa kanyang expectation. Kung nagagawa niya yung bagay na gusto niya. Parang transactional love. Amen. Parang may kondisyon. Mamahalin kita kung. Amen. Dat po. Kaya kung nagmamahalan lang isang tao kung nagawa yung kondisyon, maaaring gawin yung pagmamahal kung hindi nagawa. Amen. Sample po natin. Basta paano ba yun? Mamahalin kita, basta susundin mo lang kung gusto ko. Amen. Minsan yung gano'n conditional lang. Yun po yun. Ano po? Meron namang iba, mamahalin kita, basta huwag kang tataba. Amen. Kung di ka tataba, mamahalin kita. Amen. Ano po yung epekto nito? Kadalasan, nagdudulot ng takot, insecurities, dahil pakiramdam mo, ay kailangan mo maging perfecto para mahalin ka. Amen. Kaya, yung mga pagmamahal na to, ano po, beware, mga kabataan, ano po. Meron mo kasi 4 kinds of love. Ito ho yung agape, meaning ang conditional, sacrificial. Ano po? Then yung philia. Ito yung friendship love. Tropa-tropa lang, kaibigan. Pagmamahal din sa kaibigan. Meron yung storge. Ito yung pamilya love. Yung pagmamahal sa isang pamilya. Ano po? Sa kapatid. Then yung eros. Ito yung romantic love. Meaning, kay last. Ano po? Sa pagmamahal. Pero yung agape is considered the highest expression of love. Yung agape. Ito ho yung pag-uusapan natin ngayon, ito ho yung breakthrough love. Ano po? It originates from the Holy Spirit. Characterized as sacrificial, powerful, and life-giving. Ito po yun. Ano po? Kaya ho, yung text po natin, so bagay ito, sabi ng text natin sa John 15, verse 13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Ano po? Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig may cross. Amen. May sacrifice. Pero may kapangyarihan. Ito yung tunay na pag-ibig. Ano po? Umpisahan po natin, yung pag-aaral po natin, ngayon po umaga. Ano po? Number 1, breakthrough love is sacrificial love. Sabi ng John 15, verse 13, sabi sa Tagalog, ito ang aking utos sa inyo. Magmahal kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig, higit pa sa pag-ibig ng isang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya nga, sacrificial love. Yung agape, sacrificial love. Pero po, yung pag sinabi natin sacrificial love, ito yung pinakalimutan mo yung sarili mong kagustuhan para sa kapakanan ng iba. Madalas, nangyayari ito sa mga parents, sa mga magulang. Sabi nga, madalas na sabihin, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa inyong anak. Uunahin mo yung kapakanan ng iyong mahal. Minsan sa mga umiibig, sa mga kalalakihan, nagtitipid para may naibigay na rose sa minamahal. Nag-chocolate sa mga minamahal. Pero siya, hindi niya man lang, yung chocolate, inaamoy niya na lang. Amen. Yun po Kaya kinakalimutan niya sarili ng gustuhan para sa kapakanan ng iba.
Ang pinakamagandang halimbawa nito, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Yung sakripisyo niya doon sa cross. Alam po natin, pinag-aralan po natin yan inalala natin yung Holy Week. Ano po? This action-oriented love breaks barriers. Sabi yan, heals emotional wounds and unlock divine favor by actively choosing the well-being of others over oneself, often transforming impossible situation. Amen. Para maintindihan po natin yung sinasabi natin, yung core elements of sacrificial breakthrough love. Ayon po sa Jesus Church Worldwide, ito po yung ipinopromote ng ating leadership na matutunan natin. Dapat daw meron active sacrifice. Pag sinabi natin active sacrifice, ito yung pag-ibig na hindi yung sinasabi, pakisabi sa katabi, dapat ginagawa. Hindi lang sinasabi, I love you, pero dapat ginagawa, ipinapakita. Amen. Ito po. Yun po Kaya nga hindi lang dapat sinasabi na I love you, dapat ginagawa, ipinapakita. Ano po? Yung nagbibigay ka ng oras at panahon sa minamahal po. Yung nagpupuyat ka at nagsasakripisyo para sa iba. Ito po yung, ito po yung sacrificial love. Ano po? Then, ano pa po yung core elements? Yung prioritizing others. Yung inuuna mo ang pangangailangan ng iba, lalo na sa kanilang spiritual, emotional, and physical needs. Ito po. Bakit yung spiritual? Nagtako na yung spiritual. Kasi po, napakahalaga ng yung madalas natin marinig kay Kuya Ed. What does profit a man if he gains the whole world, yet his soul prosper in hell? Napakahalaga ng spiritual na may pamamana natin una sa ating mga anak. Amen. Kahit napagtapos mo yan, kahit naging cum laude yan, o summa cum laude, pinakamataas, ang natapos niya sa eskwelahan, o naging CEO yan ng isang kumpanya, pero kung hindi niya nakikilala natin Panginoon, anong sense? Amen. Kung pupunta sa impyerno, paano po yun? Kaya nga, yun po yun. Ano po? Kaya nga, mahalaga yung inuuna natin, yung pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay, yung ating kanilang spiritual, then yung emotional. Ito po, yung emotional needs. Mahalaga yung relationship, magandang relationship sa loob ng tahanan. Then yung physical needs, alam na natin yung mga physical needs, ano po, lahat ng pangangailangan natin. Simula sa pagkain, tirahan, amen. And so on and so forth, kahit po yung mga ating sinusuot. At saka yung kalalagayan, bago yun sa sarili natin. Kaya nga, sabi ko kanina, yung mga magulang, ito po, tayo po yun, ano po. Then, overcoming selfishness. Ito po yung sinasabi sa atin madalas ni Pastora Jora, ano po. Pakisabi sa katabi, charge to heaven. Charge to heaven. Ayan, lahat ng ginagawa natin, tayo po mga workers, di ba? Tulad kahapon, nag-inis yung mga meals dito Amen. Kaya papansinin nyo, malilinis yung ating mga ventilador. Ano po, dilinis nila, tinadas nila yan. Pero hindi ko sila naglinis para bayaran. Wala akong bayad. Ano po? Kaya nga charge to heaven Ginawa nila yun dahil mahal din ang Panginoon. Nung Friday, may mga meals na naglinis dito. Then kahapon ulit, Saturday. Kasi naka-schedule po yun. Ano po, weekly. Baka sabihin nila. May mga meals lang pala masasibang hindi po. Naka-schedule po. Nung unang, mga ministry heads, then sumunod, youth. Tama ba? Yung sa schedule there, may schedule po yung women's, may schedule po ang men's. Ano po? Kaya, hindi kayo magkakaingitan. Ano po? Walang ingitan. Ano po? Yung po yun. Kaya nga, meaning, kapag sinabi natin overcoming selfishness, yung wala kang hinihinging kapalit. Ano po? Dahil masaya akong gumagawa dahil para sa ating Panginoon, para sa gawain ng ating Diyos. Ito yung Christ-like example. Ano po? Sabi ng John 15 verse 13, pag-ibig ng isang tao ng alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ano po? Napakahalaga ng sacrifice. Ano po?
Pakisabi rin sa katabi, kailangan ng sacrifice. Kailangan ng sacrifice. Gusto natin ng breakthrough lang eh. Pero kailangan natin mag-sakripisyo. Kailangan ng sacrifice para magkaroon ng breakthrough. Why sacrifice love brings breakthrough? It heals relationship. Amen. It heals relationship. Dahil pinili mo magpatawad upang maayos ang naging alitan. Hindi na iiwasan yung hindi pagkakasundo, yung pagkaalitan eh. Hindi na iiwasan yung kahit sa pamilya, kahit sa mag-asawa. Amen. Pero, pinili mo magpatawad. Kaya nga, it heals relationship. Then, it activates miracles. Kapag naghari ang banal ng pag-ibig mula sa Diyos, dadala yung himala. Amen. Pagkakaroon ng himala. Bakit? Nagkaroon ng forgiveness. Kasi bakit hinayaan mo ang pag-ibig ng Diyos ang nanamayani? Then it promotes growth. Bakit growth? Ano po? Alam niyo po, lumalago spiritually yung taong nag-sacrifice, even yung taong tumanggap. Amen. Kasi bakit nakita nila ang Panginoon sa kanilang buhay? Nag-manifest ang Panginoon doon sa taong nag-sacrifice, doon sa tumanggap, nakita niya ang Lord sa pamamagitan ng taong nag-sacrifice. Then it reflects God's glory. Sa gagawin ko pong sa ginagawa natin sacrifice, maraming makakakilala sa ating Panginoon Isus. Kapag nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kapag nakita ng ibang tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Ano po yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga ito? Ang love ni Christ ay hindi obedient. It is costly. Costly siya po. Kaya nga hindi lang I love you sa salita, kundi I give myself for you sa gawa. Napakahalaga po noon. Ano po? Na hindi yan sinasabi pero ginagawa na. Ano po? Ano? Bakit di dumarating ang breakthrough sa buhay natin? Bakit kaya hindi dumarating ang breakthrough sa buhay natin? Ang breakthrough love. Ano po? Kasi ayaw nating mag-sacrifice. Amen. Ayaw natin mag-sacrifice. Ayaw natin magpatawad. Kapag yung, alam niyo po yun, yung sarado yung tenga mo sa pagpapatawad. Minsan alam niyo po, sa loob ng pamilya, bakit may mga magkakapatid na hindi nagkakasundo? Di ba? Bakit sa loob ng pamilya meron hindi nagkakasundo? Napakahalaga ng pagpapatawad. Eh. Kapag ayaw natin magpatawad, walang breakthrough. Kapag ayaw natin magbigay, hindi natin mararanasan ang breakthrough. Kapag ayaw natin mag-adjust. Amen. Kaya nga, sabi ng Bible, lay down your own life. That is greater love. Kapag ibinigay natin ang ating sariling buhay. Then ano po ang dapat natin gawin? Ibig sabihin, magpatawad tayo kahit mahirap at masakit. Magbigay kahit kulang ka. Pwede ba yun? Nagbibigay kahit kulang? Magpatuloy sa paglilingkod kahit hindi ka napapansin o hindi ka napapansin ng leaders. Pero tandaan mo, napapansin ka ng Diyos. Amen. Kaya ang breakthrough love is sacrificial love. Amen. Yung po yun. Ano po? Number 2 po, breakthrough love shines and heals. Sabi ng Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shines before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tanong, ang ilaw po ba personal na gamit o para sa lahat? Para sa lahat. Para sa lahat. Para sa lahat. Amen. Yun po, tama po. Kasi minsan, ang iniisip natin ano po, ang liwanag po na mula sa Panginoon ay hindi lang pansarili. Amen. Hindi ka na born again o hindi ka nakakilala sa Diyos para sa sarili lang natin. Amen. Nakakilala ka para din nakita ng iba ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga sabi ko ng text natin, let your light shine before others. Dapat nakikita ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, how breakthrough love shines, demonstrating light. Number 1 is through our sacrificial action.
galing po ito lahat sa KI Church Worldwide, ano po, through our sacrificial action, katulad ng ginawa ng Dagong Samaritan, alam po natin, di ba? Dagong Samaritan sa Luke chapter 10, verse 25 to 37, sabi gano'n, may isang taong sugatan, iniiwanan sa tabi ng lansangan, halos mamatay. Then dumaan yung isang religious leader, hindi siya tinulungan. Take note that po, religious leader, pero hindi siya tinulungan. Then dumaan yung iba, dead malam. Hindi rin siya pinansel. Pero sabi ng Bible, may dumang isang Samaritano. Hindi niya kilala yung sugatan, pero pinili niyang magmalasakit. Opo. Anong ginawa ng Samaritano? Nilinis at binentahan yung sugat. Then, dinala siya sa ospital. Although, hindi binigit ng Bible na ospital, ano po, sabi ko rin. Kasi nung araw, wala pa ng hospital. Pero sa panahon natin, napakadiling describe na dinala siya sa ospital. Then, hindi lang niya iwanan sa ospital, ano po, nag-iwan din siya ng pambayad para sa kanyang pagaling. Amen. Ito po yung tunay na sakripisyo. Ano po? Kaya nga ang tunay na love ay hindi nagtatanong kung sino ba yung tutulungan ko. Minsan ganoon po eh. Kaya tayo, tutulungan lang natin kung kilala natin, yung gusto natin tulungan. Amen. Pero yun nga, ang tunay na love ay hindi nagtatanong kung sino ang tutulungan ko. Kundi, paano ba ako makakatulong? Paano ba ako makakatulong? It reflects the hearts of Christ by putting others first, serving as pregnant offering that shines in dark situation. Ano po yung mensahe sa atin ng ating Diyos? Ibig sabihin, ikaw at ako ay maaaring ganyang inigal para magbigay ng pag-asa sa iba. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Maaaring gamitin ka ng Diyos upang mag-heal ng broken heart, mag-restore ng nasirang relationship, magbigay ng kalibanagan sa mga taong natin hinihilan. Bakit? Dahil nakikilala ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya nga, your love becomes God's healing touch. Tayo po yung dapat nakikita o nakikita sa buhay natin ang Panginoon. Ito po. Ang Panginoon ang nakikita sa buhay natin. How great your love is. Paano mag-restore? Paano mag-rebuild? Ano po? It restores broken-heartedness. Tatandaan natin, si Peter, di ba? Nung after niya 3 times na dininay niya ang Panginoon. Nung dininay niya ang Panginoon, bilang mananampalataya, bumagsak yung kanyang spiritual life. Tulad siguro na nararanasan ng iba sa atin, di po ba minsan parang nagde-delay natin indirectly ang Panginoon sa buhay natin. Kapag minsan, inuuna natin ang ating sarili bago ang pagsamba sa ating Panginoon. Opo. Yung may mystical dapat gawin, pero hindi mo gagawin dahil mas may nauna kang commitment. Amen. Si Peter, nung natinay niya ang Panginoon, na sinabi niya hindi niya kilala ang ating Panginoon Jesus, 3 times, bumagsak ang kanyang spiritual life. Bakit? Dahil nahihiyak yan. After kasi, andun yung lalabas yung may condemnation sa puso. Tama po ba? Kapag inuna mo yung sarili mo, pagkatapos doon mo na marirealize na dapat pala yun na ang Panginoon. Amen. Kaya sinisi niya yung kanyang sarili. Kaya ano nangyari? Huminto na siya sa ministry. Hindi na siya naglingkod. Bumalik siya sa pangingisda. Amen. Pero alam niyo po, ang ating Diyos, our Lord Jesus restored him not with condemnation, but with a commission to feed the sheep. Alam natin yung storya. Di po ba? Na ito po ang Panginoon natin ito yung pag-ibig ng ating Diyos. Kahit na ilang beses tayong nagkamali, pero sabi ng ating Panginoon, kahit ilang beses na nagkamali na,
at lumapit ka anytime. Kaya ang kami ng Panginoon sa cross nakadipay, dalawang kamay. Kasi lahat ng lalapit sa Kanya, hindi niya pagkakaitan. This love broke through Peter's shame and established His purpose. Take note, kapag nagbahay ka ng tama, may taong gagaling. May relasyon na muling magbabalik. May pusong muling mabubuhay. Kaya nga, napakahalaga ng pagmamahal ng tama. O, kasi kapag hindi tama yung relationship, kapag hindi tama yung pagmamahal natin, natitigil yung relationship, po. Kaya nga, ang love mo, ang magiging healing instrument ni God. Ang pagmamahal natin, ang magiging healing instrument ng ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag hindi mo kailangan maging perfect para magamit ni God. Hindi natin kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging available. Available yung pagmamahal mo sa ating Diyos. Biglang po kailangan. Ano po yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon? Ngayon, umaga dito. Encourage someone today. Encourage po natin yung mga kapatiran natin na muli magbalik sa ating Panginoon. O kahit po yung pamilya natin, encourage po natin sila. Pag tayo maghihinawa. Kaya nga sabi ko, madalas, di ba? Hanggang nasa poder lang natin sila. Huwag tayong titigil para sa kanila. Huwag tayong titigil magmahal para sa kanila. I-reach out mo ang mga taong alam mo nasasaktan. Tayo po, kahit po sa kapaligiran natin, tayo po kilala natin eh. Una sa pamilya natin, maaaring hindi alam ni Pastor kung anong dahilan kung bakit nag-duty siya. O maaaring mga co-workers natin, mga kasama na natin matagal na. Kung alam mo nasasaktan sila, alam mo nakakaranas sila ng discouragement, i-reach out mo. I-reach out natin. Ano po? Pagpakita ka ng kindness, kahit walang kapalit. Tumulong tayo, pinakailangan niya ng tulong. I-comfort natin. Hindi naman lahat ng tulong sa PA. Alam niyo po yun, minsan yung makinig ka lang sa sinasabi niya. Kahit wala kang sinabi, makinig ka lang. Napakalaking bagay po nun. Malaking bagay po yun. Your life becomes someone's miracle. Maaaring dahil sa buhay mo, manumbalik siya. Amen. Number 2 po, breakthrough love releases God's power. Sabi ng Ephesians 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mapagmahal sa Diyos. Meaning, walk in love as Christ gave Himself. Ipakita mo natin sa pamamagitan ng buhay natin kung paano ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya nga Christ-likeness Ano po? Huwag po tayo maghihinawa. Kaya nga breakthrough love releases God's power by initiating a life of obedience. Napakahalaga ng pagsunod. Selfless services and radical dedication to Him rather than selfish pursuits. Napakahalaga po nung pagsunod natin sa ating Panginoon kaysa unahin natin yung sarili natin. It functions as a master key that unlocks divine favor, activates miracles, and triggers supernatural intervention because it aligns the believer's heart with God's purpose. Natatandaan niyo yung natatandaan natin yung widows of Sarepta. Di ba? Sa pagtatangan ng 1 King chapter 17. Ako po, personally, very memorable po sa akin to. Kasi personally, naranasan ko po yan. Yung widows of Sarepta, alam natin, nagkaroon ng tagutom. Bakit nangyari? Gawa ni Elijah. Nag-declare siya, Panginoon, kasi panahon to ni Jezebel, di ba? Ni Ahab.
sabi ni, para magbalik ang mga Israelita sa Panginoon, nag-declare si Elijah. Nag-pray siya, Panginoon, wag mong paununin 3 taon at kalahati. Tatagal may timeline siya, po, 3.5 years. Tayo po nakaranas tayo ng El Nino di ba? Sa bansa natin, nung El Nino, walang tubig. Number 1, walang tubig. Dito sa Dasmariñas, sanay na kayo. Hindi nyo na problema yun. Pero di ba, nung El Nino, walang pati mga halaman, mga nasa bukid. Talagang pagka walang tubig, kukunti ang bunga. Amen. Ganun ang ganun ang mga resulta niyan Kaya, napakahirap ng kahit yung palay, magbubunga siya maraming iba. Ganun po yan, yung mga resulta. Itong video sa Sarepat, sobrang gutom. Biglang dumating si Elijah, nung dinagnan siya ni Elijah, iluluto niya na lang yung isang ano na lang kasi sa Middle East, nagluluto sila, kakain ng pagkain nila tinapay. Tayo dito kanin. Siguro, nung araw na yun, ano po yung tinapay nila, yun na lang ang iluluto niya, sabi ng gano'n. Sabi ni biglang dumating si Elijah, sabi na, bigyan mo ako niyan. Amen, bigyan mo ako niyan. Ito po yung minsan sa sarili po natin na sinasabi ko magbigay ka. Ito yung video na to, sabi ng video, paano ako magbibigay? Ito na lang yung huli kong kakanin. Ito na lang yung huli kong iluluto na harinan. Pagkatapos kami kumain ng aking anak, mamamatay na kami. Ito po. Pero biglang dumating si Elijah, sabi niya, magbigay ka. Ang hirap, ano po? Sabi ng 1 Kings 17, verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me, for what you have and bring it to me. Then, make something for yourself and your sons. Imagine, last video na, pero magbibigay pa ba siya? Minsan, tanong po, magbibigay ka ba kapag kulang ka? Amen. Magbibigay ka ba kapag meron kang pangangailangan? Amen. Para nang hirap, di ba? Yung wala nga ako kulang nga kami, tapos bibigay ako. Amen. Ito po yun, po, na alam niyo po, ito yung sabi na imagine last week na niya, magbibigay pa ba siya? Minsan ito yung, hindi natin maunawaan na prinsipyo ng ating Diyos. Yun, the principle of reciprocity o yung prinsipyo ng pagitan, prinsipyo ng kapalit. Meaning, generosity at trust, generous blessing. What you sow is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang naanihin mo. Alam natin kapag tithes and offering, di ba? Mamaya marananig ka naman siguro. You Luke chapter 6, verse 38, sabi ka na, magbigay kayo, kung magbigyan din kayo ng Diyos, babalik sa inyo ng sobra-sobra, kung makakaw ang bibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbigay ng Diyos sa inyo. Kaya na, what you sow is what you reap. Kaya, ito yung, every Sunday na papansin ko, ito yung inaawit tuwing offering time. Ano yun? Give, and it shall come back to you. Di ba? Pagka narinig natin, ay, okay na yan. Pero, dinirinig tayo. Yung kanta, kung papansinin natin, what you sow is what you reap. Kung ano yung bibigay mo, yung tinibigay sa'yo. Kaya nga yung sukatan ng Panginoon Pansinin niyo po ang Panginoon, very big po siya Hindi siya nagbigay ng presyo. Hindi siya nagbigay ng halaga. Yung bisan kasi, yung pagkakamali ng ibang tao, ang akala nila yung tithes, nagbigay sila. Hindi po tayo nagbibigay pagka nagbigay tayo ng tithes. Sorry yung word, nagbalik pala ng tithes. Kasi sa Diyos yung tithes Pansinin niyo yung Panginoon, ano siya very big, 10%. Kung malaki yung kita mo,
malaki yung ibibigay mo. Kung maliit na yung kinita mo, doon din napupunin, basta 10%. Benefit siya sa mahirap o sa mayaman. Ganun po. Bakit natin itinignan ng Diyos yung puso? Kung kaya natin ibalik, hindi pa nga tayo nagbibigay eh. Kung kaya natin ibalik. Kaya nga, ang sacrificial lang ay parang fragrant offering. Hinihila nito ang presence ng Diyos. Kaya yung pagbibigay natin, ang pagsosori natin, kaya nga, God looks at the heart. Ang Diyos nakatingin sa puso. Ano po? Kaya nga tanong ko nga ulit kanina, magbibigay ka ba kung may pangangailangan ka rin? Amen. Magbibigay ka ba kung may pangangailangan ka rin? Sa palagay niyo po, mas magandang tanongin niyo kung ama ng tahanan. Bro, magbibigay ka ba kung may pangangailangan ka rin? Mahirap. Medyo. Diba? Kasi bakit? Kasi yung naman ng tahanan, tinitingnan niya yung pamilya niya. Amen. Sa mga estudyante, pagkakita mo, magbibigay kami. Kasi bakit? Galing sa nanay namin yun eh. Galing lang sa tatay ko yun eh. Amen. Amen. Sa mga nanay, pagkakita mo, magdali, may anak ako eh. Amen. Yun, dalawang ano yan eh. Doon sa mga nagtatrabaho na single, sabihin mo, bibigay ako. Pero, kaya nga eh. Pagka kung may pangangailangan ka, pero hindi siya sa single eh. Hindi, panding ko to eh. Birthday ng girlfriend ko eh. Tama. Ganon, di ba? Kapag may pangangailangan. Kaya nga, pisan yung pulo, ano po, magbibigay ka ba kung may pangangailangan ka rin? Pero tingnan niyo po yung nangyari sa Diyos sa Repat. Nang siya ay sumunod sa utos ng Diyos. Nung sabi ng Panginoon sa kanya, bigyan mo si Elijah. Pakainin mo muna si Elijah. Ano po, sabi ng Bible, hindi naubos ang harina, hindi natuyo ang langis. Amen. Sabi ko sa inyo, very memorable mo ito. Ano ito sa akin? Kasi ito yung word na narinig sa Diyos. Sabi sa akin ng Panginoon, nung nagsisimula pala kami magtinto sa Salawan, sabi ng asawa, matinig nyo, sobrang hirap, yung isang sobrang hati kami ng asawa. Sa maliit na sobrang hati kami. Talagang, pareho lang, huwag lang hindi makatikin. Ganun lang po yun. Na, hindi alam ng mga anak namin, siyempre, kami lang yung nakakaroon. Pero, yung kaya ko, sabi siya, yung isang araw na nagdadrive ako papunta ng Salawan, galing kami ng Libos, dahil taga-Libos pa rin. Pagkatapat ng San Miguel yung Mamura, hindi ko siya makakalimutan. Habang papunta doon, nagpepaya ko doon, sabi ko gano'n, umiiyak ako, sabi ko, Panginoon, paano yung pamilya ko? Paano ako naman sa buhay? Baka magutok siya. Kasi sobrang kasalatan. Pero yun po yung narinig ko sa Panginoon. Anak, hindi ko uubos ang harina, hindi makatuloy ang langis, hanggang hindi dumarating yung pagpapalang para sa iyo. Ganun po yung pangako ng Diyos sa atin, ibig sa ating pagbibigay. Ito po. Kaya nga, ang sacrificial love of giving ay nag-release ng supernatural provision ng Diyos. Kung naniniwala tayo, kung nagtitiwala tayo. Kaya nga napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos eh. Pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kung paano ka magtitiwala sa ating Panginoon. In application po, kapag nagmahal ka, kahit kulang ka, God provides. Amen. Kapag nagmahal ka, kahit kulang ka, pag-provide ang Diyos. Tandaan po natin, God moves, God performs miracles. Kaya napakahalaga nung pagtitiwala natin at paniniwala sa ating Diyos. Where love flows, power follows. Amen. Kapag andun yung pagmamahala, andun ang pag-ibig sa pamilya, tandaan natin, sabi niya, power follows. Ano po? Tandaan po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa puso ng mga taong nagmamahal ng totoo. Amen. Ng totoo. Amen. Kaya nga napakahalaga ho ng pagmamahal, tunay na pagmamahal. Kaya nga, basta pa paano yun? Kung saan may tunay na pag-ibig,
Doon gumagalaw ang Diyos. Doon may healing. Doon may miracles. Doon may favor. Bakit andun ang Panginoon? Naniwala ka sa salita ng Diyos. Nagtiwala ka sa ating Panginoon. In my conclusion po, breakthrough love is not just committal. It must be them. Yung pag-ibig mo nang galing sa Diyos, hindi lang kung naramdaman ko, natanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero dapat, yung pinapamuhay po natin, dapat sinusunod natin. Dapat yung pag-ibig ng Diyos na natanggap natin, isinishare natin sa ating pamilya. Dapat isinishare natin sa ating mga sa buhay. Dapat isinishare natin sa ating buhay. Minsan pansinin niyo po si Pastor Arculet, sabi niyo, si Pastor ulit-ulit na lang yung pamilya. Bakit? Ba't hindi ko papaulit-ulitin yung pamilya? Pamilya natin yun eh. Amen? Tama. Kaya na, tanong ko, kung lulubog ang barko, siligtas ko. Yung tao ba sa paligid ko, o yung pamilya mo, o yung anak mo. Napakahalaga ho ng bilang isang magulang kung paano natin itinala ng ating Panginoon. Kaya breakthrough love is that just to meet them. Oo, naramdaman mo, nakilala mo ang Panginoon. Ano ngayon? Dapat na ipabuhay, dapat tayo kita sa buhay natin ang Panginoon. Dapat i-share natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya na when we love like Christ, when you sacrifice for others, when you become a light to those in darkness, you will become a channel of healing, miracles in the lives of others. Yun po yung breakthrough love. Kapag ina-share natin, kapag nakita natin, naipamuhay natin, nakita sa buhay natin, na-share natin sa ating pamilya, mararanasan po ang kapangyarihan ng Diyos. Mahigit ako ang Lord sa buhay natin. Kaya ang breakthrough love, hindi lang para maramdaman. Ito ay dapat na hindi ng buhay. Amen. Amen. Pag-isabi sa tabi, yung pamumuhay mo, ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagmamahal tulad ni Kristo, kapag nagsasakripisyo ka para sa iba, kapag nagiging ilaw ka para sa nalililingan, magiging dahil mo yung pananhiling ng miracles sa buhay ng iba. Ang ganda mo ng awit ng goodness of God. Ang every time na aawitin mo ito, hindi ko po mapigilan na, ano po, ganun din po kayo. Hindi mo mapigilan na maramdaman mo na pag-ibig ng Diyos. Makikita natin, gano'n katapat ang Diyos sa buhay natin. Ang madalas, tinitake for granted natin ang Lord eh. Minsan sasabihin natin, Pastor, hindi ko tinitake for granted ang Lord. Pero alam niyo po yun, yung prinsipyo niya, tayo, ang dalitan natin, pagkakaharap ng Diyos, Lord, kailangan ko na ito, Panginoon, pagaliin mo ako, Panginoon, masakit ko na ito ako, Panginoon, kailangan ko nito. Lord, tulungan mo ako. Amen. Tama po ba? Amen. Yung tayo sa Diyos eh. Minsan ang thinking natin sa Lord ay spade time. Ano may spade time? Yung sasakyan mo may extra kang ulong kapag napunatan ka. Amen. Minsan gano'n ang tingin natin sa Diyos. Pero ang Lord, hindi siya nagsawa sa atin. Pinibig niya pa rin tayo mahalin. Hindi siya gumaganti sa atin. Kahit nasaktan natin siya, kahit hindi natin sinulod ang gusto niya, but still, mahal pa rin tayo. Tumayo po tayong lahat. Awitan po natin ang ating